Kumbaga na kaya ito, sabi ko nga pag nagkaanak ko, ito papamana ko rin yung ganyang mindset, no? Para at least mag-start din sila na ang mindset magnegosyo. Alam niyo, meron pa po ako nakasabayan nung nagsisimula po ako nung nag-aaral ako. Ang sabi sa kanila ng magulang nila na um, anak, wag ka muna wag ka muna mag-ayong worldwide, mag-aral ka na lang muna. Alam mo, kasi makakasama daw sa pag pag-aaral nila. 'Di ba? So, minsan naisip ko din na yung mga Chinese, kaya pala nila kumbaga, yung mga Chinese as long as kaya na magsukli, magbilang ng pera, ina-associate na kagad nila sa negosyo. 'Di ba? Minsan bata pa lang sila na kagad yung nakabantay sa mga tindahan ng mga Chinese, 'di ba? Minsan ganun eh. Kaya minsan nade-deprive din natin yung mga bata, no, na instead na kumbaga maturuan as long as young as they are, minsan napipigilan din natin, no, kasi minsan mag-aral ka muna, focus ka muna diyan, no, minsan ganun. Kaya ako, ayun, sabi ko lang pag nagkaanak ako, hangga't kumbaga kung kaya niya na, no, i-associate ko na kagad sa negosyo para alam mo yun, paglaki business minded agad. Di ba? Yun na yung literal na business minded. So, nung nag-start po ako sa trabaho, ito, makarelate, mga tiga-Pilipinas, no? Kasi nung nag-start po ako, ito, 12,000 pesos per month. Diba? Tanong ko po, malaki po ba o maliit lang? Malaki po ba o maliit lang? Ayun. No, sabi nila malaki daw, no? Totoo po, malaki po 'yan. Malaking kahihiyan. 'Di ba? Minsan nag-aral ka pa ng no, ng 4 years, nag-aral ka pa ng masteral, 'di ba? Minsan ito lang pala yung nag-aantay sa Kaya medyo kumbaga nakakalungkot sa Pinas kasi ang baba talaga ng kikitain mo. Kaya sabi kong ganyan, nahanap talaga ako extra income. Alam mo po ba, ng pandemic, isa rin po ako sa nawalan ng trabaho. No? Kaya ako napunta naman sa IM Worldwide. So ito, fast forward, nung nag-IM Worldwide po ako, eto na, naging Emerald Elite Executive naman na tayo. So dati yung mga rank up po, no, ang mga rank up, kumbaga ang taas para sa akin. Pero nung nasimulan ko siya, nung Sapphire pa lang ako, ay sabi ko, kaya pala talaga, no, na ma-hit mo basta tinatrabaho mo siya. No, kahit hindi malaki agad yung result mo, pero basta tinatrabaho mo kasi siya araw-araw, kahit maliliit lang na resulta o kahit maliliit lang na action, kahit wala pang resulta, nagbi-build up din pala. No, kumbaga one day magulat ka na lang, andyan na pala yung grupo mo, ang laki mo na pala, no? Tapos ang dami na mag-rank up sa ilalim mo. One thing lang, one thing. No, kapag nasa IM Worldwide ka, ang priority mo, o tignan mo lagi rank up. Bakit? Kasi pag nag-rank up ka, lahat ng gusto mo, damay-damay na yan. Believe me, no, kumbaga pag ikaw nasa IM Worldwide, ang tignan mo rank up. No, kasi napansin ko sa IM Worldwide, pag ikaw nag-rank up ka, unang-una, kikita ka 6 digits. No? Nung nag-suffer ako, 6 digits. Nung nag-ruby, 6 digits. Nung nag-emerald, 7 digits. So, in short, yung income, automatic na pag nag-rank up ka pala. At the same time, syempre, may rank ka. Diba? Tumataas yung potential income mo na ang laki ng pwede mong kitain. So, ako po, dahil 600,000 yung potential income ng Emerald, yung account mo naka-ready na kapag kumita na ng ganun. 'Di ba? Weekly, no? And of course, nagkakaroon ka ng tao. No? Kumbaga, pag may nag-rank up ka, kumbaga dumadami ka na. Kasi hindi ka naman pwede mag-rank up ng solo ka lang, 'di ba? In short, dami talaga yung magiging tao mo. No? And of course, syempre, pag ikaw nag-rank up, yung leadership, 'di ba? Na nag-grow, nag-enhance at talagang nabibuild din yung leadership mo paunti-unti. So dati nga, 'di ba, imagine mo Jollibee crew nga oh. So kahit sino pala pwede mag-lead. No? Kasi ang leadership, sabi nga nila na hindi naman porket wala ka pang rank, hindi ka na pwede mag-lead. No? Ang leadership, kumbaga, basta may nililid kang tao, 'di ba? May tinuturuan mo sila ng tama, tinuturuan mo kung ano yung mga gagawin nila. Yun, that's the example na pala ng paglilid. No? Kaya ito, no, number one goal natin, ito lalo 2026, no, simulan natin ng tama, rank up. No, paki-comment ka diyan, rank up. Ayan. So, ayan. Lagi yung sinasabi sa team ko po yan, no? Rank up. So, kung gusto mo kumita na malaki at kung gusto mo ma-build ng grupo, rank up talaga. Kasi ito din yung mapapasa mo sa ilalim. Diba? Pag nag-rank up ka, ma-inspire yung mga downline mo. Yung mga downline mo, nag-rank up din. Tapos yung mga downline din nila, nag-rank up. So, imagine mo, ang daming rank up na ng organization mo, ang daming tatayong leader. Diba? And yun nga, that's the, ano na lang yan, no? Yun na yung magiging
maduduplicate. So rank up talaga. No? Yan yung kagandahan sa company. And tayo po naging top yep, nagsumama rin tayo sa top movers. Ang hirap pala makasama mo dyan. Lalaki pala talaga ng kinikita ng mga mentors natin. No? Kumbaga, yung galing nila. No? Kumbaga, dito sa IM Worldwide, minsan kung ano na yung alam mo, kung mas malawak, kung marami na yung alam mo, minsan doon din pala naka-base kung magkano na yung ini-income mo. Ito, mga idol to mga nandito, no? Kaya pag meron kang nakita o nandyan yung mentor mo, nako, magpasalamat ka. Kasi yung mentor mo, no, malupit pala talaga. No? Yung mentor mo, grabe pala yung wisdom. Kaya dapat yung mga mentor mo, talagang respeto ka talaga dyan, no? Kasi iba ang wisdom ng mga top mentors natin. Malulupit yung mga yan. And eto, na nag-start po, kwento ko na lang. No, kumbaga, nag-start ako dito, magpadala lang ng products. So, ganyan lang. Sabi sa akin, at magpadala ng products and sabi sa akin, bayaran na lang daw po nila ako. So doon po na tayo nag-start. And na-inspire na lang ako sa mga naging kasabayan ko. Kasi imagine mo, no, nung nag-start ako dito, sabi kong ganyan, wala mo ng arte. No, yun yung napamana sa amin ng mga upline namin. Kapag gagawin mo ngayong worldwide, no, wala mo ng arte kasi magbaback to zero ka dyan eh. Ako, nakagraduate ako ng 4 years, di ba? Pwede naman ako magtrabaho sa kung saan. Kung ikaw mataas yung position mo sa trabaho, back to zero ka muna dito pagdating mo dito sa business natin sa IM Worldwide. Kasi imagine mo ha, halimbawa ikaw manager ka kung saan sa restaurant o manager ka sa bangko, no? Pagdating mo kasi sa IM Worldwide, magba-back to zero ka talaga. No? Kasi ibang industry naman na to. Kung ikaw malaki na yung position mo sa trabaho mo, work mo din sa international, 'di ba? Malaki na yung ano mo, yung company mo na pinagtatrabaho mo, kailangan meron kang attitude na back to zero. No? Kaya magiging willing to learn ka talaga, no? So, nung nag-start din ako, eto imagine mo, no? Ang tagal nito, ilang months bago tayo magkaroon ng pay-in. Oh, ayun, no? Yan po yung first pay-in ko, na kalkal ko pa yung picture na yan. So, nag-start po ako dito. Ito, mga naging kasabayan ko, ang maganda po dyan, lahat po yan nagkaroon na ng resulta sa IM Worldwide, no? Kaya ito, sabi ko nga, yung community natin, napakaganda kasi tulungan talaga ang gagawin dito. And yan, yung mentor ko, no, nagkaroon po siya ng Ford Mustang, si Mentor Dave, may Ford Mustang sa copy upline na. Ayan, kaya tayo po nagkaroon din tayo ng Ford Mustang dito sa business natin. Syempre, wala naman tayo ibang gagayahin kundi yung upline natin, di ba? So, yan. So, naging part din tayo ng Millionaire Circle, no? And currently po, 2 million na po yung kinita natin sa business. Yan. So, ito yung mga members naman natin na ito, kumita rin talaga ng malaki. No, I can say na sila lalaki talaga ng kinita nila kasi meron nga dito member ko, no, halos maunahan na ako sa pagdating sa income. So mauna pa sa akin, nauna akong nag-join, kakasalpak lang nila. Ang maganda diyan dahil natulungan natin sila, ayun, mas malalaki talaga yung kinita, no, yun yung kagandahan dito. Kaya wala sa nauna, wala sa nahuli. No, kasi kung ikaw gagawin mo din yung part mo, ang laki talaga na pwede mong kitain. Ayan, so ito yung mga team natin, Team USA, no? Meron din silang anniversary nung nakaraan sa Las Vegas naman. Ayan po yung rate nila. And team, ano po, Team Canada. Ayan, malupit po si Mentor Alma, ang ating founder naman po dyan, no? Sa Team Canada na po natin. So, nakabuild tayo po. And of course, Team Pilipinas, magdami din, no? Nag-gather din tayo dito. So mga incentive nakaka-hit na rin, no? Yung mga members din natin, di na lang tayo. And ito yung mga yung mga travel natin naman sa Hong Kong. Ayan, sobrang generous ng company, nagpapa-travel po, no. Yung Hong Kong, sobrang ano po nito, sobrang sarap po niyan, sobrang sulit, 'di ba? May Singapore pa. Then yung mga pa-travel naman ng company. And meron tayong mga mentors dito, no, na nakasama, and even mga gadgets. And ito po, grabe, 1 million car incentive. So, akala ko dati, no, para sa mga mentor lang natin na mga diamonds, mga malulupit na, imagine mo kahit bago ka pala, pwede ka makahit ng incentive. Kaya sobra akong po, no, natuwa. No? Talagang tuwan-tuwa. Kasi nakasama o pa tayo, nakasungkit pa tayo ng 1 million car incentive. Yan. So, ang ginawa ko diyan, no, hindi ko ginastos po yan, nire-invest natin sa negosyo. No, kasi pag nagnenegosyo ka pala, hindi pwedeng puro kabig. No, tandaan na po pag nagnenegosyo tayo, hindi pala pwedeng pag kumita ka, diretso ka agad sa bulsa. Kailangan pala paikutin mo siya. No, meron nga ako narinig na speaker, no, kapag ikaw nasa negosyo ka, dapat yung kinikita mo kurot lang. No, kung gusto mong kumuha doon
ng panggastos, no, panluho, kung anong gusto mong gawin, dapat kurot lang daw. Dapat daw hindi dakot. No? Kaya minsan magulat ka po, no? Kumita ako, nasaan napunta? O, di ba? Minsan nagastos natin kung saan-saan. Kaya dapat pala pag nagnenegosyo ka, lahat naman ng negosyo. Di ba? Sino po dito mag-a-agree? Comment mo nga dyan, agree. Kung ikaw mag-a-agree ka, lahat ng negosyo nagpapaikot ng pera. Ayan, comment mo nga agree kung ikaw agree ka. Tayo, negosyante rin tayo, tama po. Kaya dapat pala talaga sa I am worldwide business, no, kailangan nagpapaikot ka rin. Kasi unang-una, ikaw CEO ka na ng negosyo mo, ng negosyo natin sa I am worldwide. Ang maganda diyan, papalakihin mo talaga. No, meron nga isang example dito si Mr. Beast. No, sa YouTube, kilala niyo po ba si Mr. Beast? Sa ang top 1 po sa YouTube. Si Mr. Beast, lahat ng kinikita niya binabalik niya sa pag-YouTube. Paano niya ginagawa yun? Si Mr. Beast, ang ginagawa niya, yung production ng mga video niya, limba, bumibili siyang Lamborghini, mga sasakyan na magaganda, tapos ang laki ng kinita niya, bibili siya ng kung ano-ano para dun sa negosyo niya, end up, ang mangyayari, no, para pa rin sa negosyo. So, nagbabalik na siya ng pera. And right now, si Mr. Beast, wala na po makatalo sa kanya. Almost 1 billion na ata yung subscriber nun ni Mr. Beast. Wala makatalo sa kanya. Ang laki ngayon ng kinikita niya. So, kung makita niyo yung concept, no, yung nagbabalik pa rin talaga. Sa lahat ng negosyo, 'di ba, nagbabalik ng income. And presenting Team Silin, ito na po yung grupo natin, dami na rin pong elites, no? Dami na rin pong mga leaders na na-create. So, hopefully madagdagan this 2025 mag times 5. Ayan, i-comment mo nga I am next, no? Kung ikaw gusto mo rin mag times 5 ngayong 2026 yung resulta ng grupo mo. Yan, so ito na po yung no, yung result natin. Yan, so marami na rin car achievers no sa team natin. So yan, nadagdag po. Hopefully ito this time madagdagan na po sila. No, ayan, so ito po no, ang magiging topic natin for today no is closing the deal. Yan, so ito po isang way no para mapalaki mo yung grupo mo. Unang-una, kailangan marunong ka talaga mag-close ng deal. 'Di ba? Kung bago ka, of course, patulong ka muna sa mentor natin na magpa-close ng deal para sa atin. No? Kasi bago ka pa lang no. Pero ako po mga mens, nung nagsisimula ako, syempre nangihingi ako sa help ng mga uplines natin. No nakita ko na yung pagko-close pala ng deal, paulit-ulit lang. No? Kumbaga yung sinasabi ng mentor ko dati, naririnig ko ulit. So in short, meron pala siyang pattern. No, may pattern pala ang pagko-close ng deal. Kaya ito po na pag na-master mo ang pagko-close ng deal, ito po talaga ang magpapasok ng sales sa buong organization mo. Yan, no? Yan po, no? Kapag na-master mo to, ito pala talaga yung magpapasok ng sales sa buong organization mo. 'Di ba? Kasi unang-una, yung mga mentors mo, yung mga downlines mo, mga leaders mo, hingin ng tulong sa iyo yan, 'di ba? Kasi pag hindi ka naman marunong mag-close deal, kumbaga, walang papasok na sales. Di ba? Magi tayo. Kaya ito po, no, ituturo ko naman how to close the deal effectively. Ayan, paki-comment nga po. I am excited. Ayan, kung ikaw po, excited ka na po, no? Kaya, kung bago ka pa lang din po, ang gawin natin mga mentors, kuha ka ng papel at ilista mo ang mga tatatak sa'yo, no? So, pero hindi tayo perfecto, no? Kaya ang gawin mo, I want you na para ka lang kumakain ng isda, no? Sa training natin ngayon. Para ka lang kakain ng isda. Itapon mo yung kainin mo yung mga laman. So kapag alam mong effective para sa iyo, i-apply mo, no? I-practice mo siya. Ngayon, kapag alam mo namang hindi effective para sa iyo, itapon mo siya parang tinik lang, no? Parang tinik. So para ka lang kumain ng isda, no? So ganyan muna yung gawin natin ngayon. Kaya lista mo, no? Isulat mo o kaya mag-screenshot ka na para at least magawa din natin dito sa I am business naman. So yung training objectives natin, una matutunan mo yung mga factors na effective na nagko-close ng deal. No, yung closing mindset, ano po ba yan? Yung mga buying signals, closing script at marami pang iba. So ito na po no, ang unang ano natin dito, closing. No? Tinanong ko si Maring Miriam, no? Si Maring Miriam sa Merriam-Webster. Ano po ba yung closing the deal? Yes, so ito po lumabas. Ang closing the deal pala is a mutual agreement of both parties, no, ng dalawang tao down as the buyer
acknowledges that there's a need and the seller is able to fulfill the needs of the buyer. So tayo, in short, tayo mga nagko-close ng deal o tayo mga seller, tayo pala yung mga solution provider. No? Kasi yung mga tao, merong problema. So tayo, ang ginagawa natin, no, hindi naman natin sila, kumbaga, binubudol, pero tayo ay provider, no, sa mga solution, sa mga problem na meron sila. No, kaya unang-una, no, ang gagawin mo talaga, alamin mo kung ano yung problema ng client mo. Alamin mo kung ano yung problema ng buyer para at least malaman mo kung paano mo naman susolusyonan yung yung as a seller. Yan, no? So yan po yung mga gagawin natin this time. So ngayon, ang goal mo naman, kapag meron ka ng kakausapin o kapag meron ka ng kinakausap, ma-on the spot naman. No, yung tinatawag na OTS, no? Paki-comment nga OTS, no? Ayan. So ang goal mo pag ikaw ano ka na, magko-close ka na ng deal, ang goal natin mapa-on the spot pay in, no? Yung tipong pagkatapos ng presentation, na close the deal mo na, yung sasabihin na lang ng client mo, saan ako magde-deposit ng pera. Yan na, sino yung gusto ng ganyan? No, oo na, close deal na ako. Paano ko ipapadala yung pera? 'Di ba? Pag narinig mo yung ganyan, no? Huwag ka mo nang magpapahalata na kinikilig ka na. Huwag kang magpapahalata, baka magbago pa yung isip ng tao. Ang gawin mo, syempre matuwa ka, pero deep inside lang yung natutuwa ka. No, pero huwag mo papakita sa kanila, tuwa ka kasi na-close mo na yung deal. No, magbabago pa isip niya. So, yun yung goal mo, ma-on the spot pay in. Pero bago mo siya ma-on the spot, unang-una, syempre, kailangan marunong ka nito. Etong tatlo na to. No? So, una, sabi nga ng mga mentor, kailangan nagpa-practice ka, no? Para ma-practice ka, wala siya sa training, okay? Wala po siya sa training kasi ang training nagbibigay po yan ng information para ma-inform ka, magkaroon ka ng knowledge, magkaroon ka ng wisdom. Pero para maging equip ka, kailangan na pa-practice mo siya ng personal. No? Kaya kumbaga para kang nag-aaral ulit, no, on OJT, no, on the job training. So parang ganun, no. So kailangan nagpa-practice ka talaga. No, halimbawa, no, bago ka pa lang, alam mo, bigyan kita ng tips. No, kailangan kasi lagi mo siya nagagawa para nakakabisado mo siya. Uma pitomis lakim. Yes, lakim tight siya, ma. Okay, check kam. Sige. Biat. Okay. Okay. No, so, yun. Ha? Yan, mga mens. Tutsebe? Di maod. Yan. Alright. Okay, yes, hindi siya, ma. Lima lang. Yan, patulong po. Papamute po. Libdo. Pasim. Yes, po, pasim. And po, pasim. Yan. Si pasim o ibabaw lang. Yan, papit po muna, mens. Biat, lima lang. Yan. Mentor, pasim. Ano yung pasim? Maasim po yun, ha? Maasim. Okay? So, yan. So, para ma-acquire mo yung skill, yan, balik tayo dito sa topic natin. Para ma-acquire mo yung skill, kailangan napapractice mo siya. No, nagagawa mo siya araw-araw, mas maganda. No? Kumbaga, maglaan ka ng 1 to 2 hours mo, maglaan ka ng 1 to 2 hours mo sa isang araw, nagagawin mo tong bagay na to. Practice. No? So, one thing lang na para ma-remind ka na kailangan mo siyang gawin, ito tignan mo. Kung bakit mga professional ang magagaling yung mga halimbawa na nasa NBA, di ba? Yung mga basketball player sa NBA, bakit kaya sila sobrang gagaling? No, kahit na magaling na sila, bakit sobrang nilang gagaling pa rin? Alam mo kung bakit? Ano yung sekreto nila? Ito po, practice. No, ginagawa nila yung bagay kahit paulit-ulit, no, para at least ma-master nila yung craft nila. Ma-master nila yung ginagawa nila. Kasi alam mo, kahit magaling ka na, no, kung hindi mo siya nagagawa, alam mo yung term na nangalawang, yan. So, diyan pumapasok yun, no? Kahit magaling ka na, pero hindi mo siya ginagawa ulit ng paulit-ulit, nangyayari, nawawala yung skills, no? Nangangalawang. Yan, narinig mo na ba yung term na gano'n? Meron ako dati, no? Ang tagal kong, nag-IBP na ako, pero ang tagal kong hindi nagawa yung IBP, ang nangyari sa akin, nangalawang. Nakalimutan ko na yung mga sasabihin ko. Nakalimutan ko na yung script ko. So, yan po yun.
Kaya do it daily. Alam mo, pag bago ka pa lang, pag-practice mo po, una family mo, no? Yung asawa mo, yung anak mo, kasi honest review yung ibibigay nila sa parang pangit tong ganito, 'di ba? Parang hindi maganda yung sinabi mong ganyan. Parang yung gesture mo hindi akma doon sa may sinabi mo. So minsan magsasabi talaga sila ng totoo or di kaya i-video mo yung sarili mo, no? Na-experience mo na po ba yun? Yung may ginawa ka dun sa video, natawa ka sa sarili mo, no? Kasi alam mong hindi maganda, di ba? So, pwede mong gawin yun. Kung naiiyak ka talaga sa family mo, i-video mo. Pero alam mo, pinakamatindi, ito sabi sa akin ng upline ko, no? Sabi sa akin ni mentor, Kevin, alam mo, para gumaling ka, gumaling ka mag-present, sige po, ano po yan, mentor? Gagawin ko po yan. Pag-practice mo electric fan. Negative yung electric fan. Di ba? Puro pag ganun yung takbo niya. No, sabi sa akin ng mentor ko, Kevin, pag napa-oo mo yan, believe na ako sa'yo. No? Yan po yung sabi sa akin ni mentor ko. No? Believe na ako pag napaganon ko daw yung takbo ng electric fan. Positive na eh. Di ba? Kasi puro negative, puro ganun, puro hindi yung electric fan. Sabi niya sa akin, pag napa-oo mo yan, believe na ako sa'yo. So, no, mabibilib ka talaga. Matindi ka pag napao mo yung electric fan, no? Pag napaganon mo siya. Tumakbo ka na, iba na yung nagpapagalaw dyan. No? Pero, anyway, ang kung titignan mo, yung overview niyan, di ba, kumbaga, kung titignan mo siya, ang bottom line, practice talaga. No? Practice, do it daily. Kasi, ikaw nagpa-practice ka, pag everyday na babanggit mo yung script mo, kahit anong mangyari, nakatatak mo sa isip mo yan, di ba? So, yun po yun, no? Kumbaga, ang tawag na dyan, muscle memory. Diba? Kahit na nakapikit ka, alam mo na yung sasabihin mo, alam mo na yung mga susunod na slide, so tumatatak talaga sa'yo. Sabi nga nila, no, practice makes permanent. Diba? Kasi wala daw talagang perfect. No? Kaya magiging permanente po talaga siya pag lagi tayo nagpa-practice. Yan. So, comment mo nga dyan, practice. No? So, una, practice ka, no? Kung ano talaga, wala talaga, yun, video, sarili mo, pwede po yun. So, preparation, no? So, bago ka magano, syempre, wala ka pang knowledge. Paano ako magpa-practice? Anong gagawin ko? Ang gawin mo po ito, no? Attend ka muna ng mga training para at least makita mo kung ano ba yung paano ba sila nagpe-present, di ba? Sabi ko nga, no, ang presentation, ang closing, ulit pala. So, na-notice ko siya, kaka-attend ko ng kaka-attend ng mga closing the deal, no, at kakaten ko ng magagaling mag-present, no, ng IBP. So na notice ko minsan yung mga sinasabi nila, nagugulat ako pag ako na yung nag-IBP, pag ako na yung nagko-closing na nababanggit ko na. No, so attend ka muna talaga. And ngayon, mindset, ano ba yung mga mindset ng mga powerful closer? No, baka minsan ang nasa isip mo pa, ito si kumare ko hindi to magjo-join, hindi ko gagalingan, no? Minsan may mga ganyan, kaya tanggalin mo na yan. Kailangan ng mindset mo positive talaga, no? Ito, kailangan ko tong sharean kasi mas kailangan niya to. No? So tools, mamaya discuss ko po ano yung mga tools na dapat natin i-ready. And patience, no? Kailangan meron tamang timing. So isipin mo lang, yung mga prospect mo, yung mga clients mo po, minsan kaya hindi pala talaga sila nagjo-join kasi imagine mo kakakain lang nila. Tapos nag-offer ka pagkain, no? Kaya minsan tumatanggi sila kasi minsan busog pa talaga sila. 'Di ba? Kaya minsan tamang timing talaga. No? So, kumbaga, yun yung point naman natin dyan. So, always be closing. Ang closing pala, hindi yan lagi sa dulo. Ang closing pala, pagka-start ng presentation, pagka-open ng camera mo, pagkakita niya sa'yo, closing na rin pala yan. No? So, tandaan natin, hindi lang sa dulo ang closing. No? Kumbaga, kahit sa simula, sa presentation, sa dulo, closing na pala yan. Kasi may mga tao po, no, na-experience ko po yan nung nagsisimula ako. Talagang pagkakita niya sa akin, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. No? Kumbaga, na-judge ka niya kung magjo-join ba talaga ako sa tao na to o hindi. Kasi minsan, 'di ba, nag-base din yung mga tao sa looks. Minsan may mga ma-judge mga taong judge nang-judge kahit makita ka pa lang, no? Kahit di naman sila judge. Yan. Joke po 'yan, ha. No? So may mga taong ganun, no? And presentation, no? Why presentation? Kasi mga mentors, no, meron ako mga nakikita din na pag nagpe-present, akala mo nag-present lang din sa school, no? Kasi minsan um parang kung ano yung nasa screen, yung tipong binasa lang nila,
Ayan, di ba may narinig kayo yung mga nagiging speaker na gano'n? Yung kung ano yung nasa screen, yun lang din yung binasa. So, minsan na-judge ka din doon. Ay, ito, parang bago pa lang to. Nagsisimula pa lang tong mentor na to. Nagsisimula pa lang to. Hindi ako mag-join dito. Minsan may mga ganong tao. No? Eh, kapag ikaw magaling ka na mag-present, na yung tipong alam mo na yung susunod na slide, no? Alam mo na yung mga, kahit wala doon sa screen, no? Alam mo siya banggitin basta makita mo lang yung next slide na yun. May mga ganun. And nada-judge tayo doon ng mga tao. And of course, closing is a closing na, no? So mamaya may mga closing tips ako gagawin. Mga tips na ibibigay po mga mens, no? So una, ito nga po, no? Ayan. Yan. So sabi nga ng doon sa una natin na pagkakita sa ng tao, ito sabi ng mga expert, no, career expert says it just takes 3 seconds for someone to determine, no, whether they like you and want to do the business with you. Ayan, no? So 3 seconds pagkakita nila sa iyo, magde-decide na agad sila gusto ko ba mag-join sa tao na to or hindi. 'Di ba? Halimbawa, for example, si Mentor Arian, siya yung nag-present po sa iyo, no? Nag-IBP si Mentor Arian sa iyo. Si halimbawa, 'di ba? So ngayon si Mentor Arian, alam naman natin, 'di ba? Talagang ang galing, ang ganda ng postura, 'di ba? Ang galing magsuot ng mga kasuotan ni Mentor Arian, mapapa-join ka talaga. Tapos ang galing ni Mentor Arian mag-present, mapapa-join ka talaga. No, so sa looks pa lang, talagang mapapa-join ka na, 'di ba? Minsan may ganyan sa mga kababaihan naman. Halimbawa, si Mentor TJ Villanueva, no, ang nag-present sa'yo. Baka hindi pa tapos ang presentation, mag-join ka na. No? Kasi minsan, ang galing nila, kumbaga, makita mo agad na mukhang negosyante talaga. Etong tao na to, maniniwala ako dito kasi mukhang ang laki na nang nabago sa kanya. No? Sabi nga ni Mentor Andy, no, hindi pa siya mag-start, mag-join na ako for for na Jade. Just for you agad, di ba? So, ganun ang impact naman po nun. So, it takes 3 seconds uh, whether they like you and want to do the business with you. So, ganun lang po, no? 3 seconds. So, ito po, no? Pakita ko sa inyo yung psychological factors na nakaka-apekto sa closing. Ito po, no? Meron po ako papakita, I think 7 po to, na makaka-apekto o makakatulong pagdating naman sa pagka-close ng deal. No? So unang-una po ito, kailangan mo talaga i-take note to, kaya niligay ko siya sa number 1. Number 1 natin po, smile. No, marami kasi ako nakakita, no, sa mga mentors natin, alam mo yun, pag nagpe-present, pag nagko-close ng deal, nakasimangot. Di ba? Alam mo po yan, yung nakasimangot ka mag-ano, no, mag-present, naka-experience na po ba kayo nun? Nakakita na kayo nun, no? Di ba? Ang hirap maniwala, no, kapag yung nagpe-present sa'yo, nakasimangot, di ba? Pakiramdam mo, ang bigat tuloy ng pakiramdam mo pag ganun, di ba? Sa mga mentors natin na nandito, patingin nga po ng pinakamalupit o pinakamagandang smile mo na labas ngipin. And practicing nga natin po mga mentors. Ayun no, si Mentor Rose, nakita ko, ang ganda ng ngiti. Ayun, si Mentor Vilma, while driving pa, no? Ang ganda ng ngiti. So imagine mo, kapag ganyan po yung kakausap sa'yo, magaan ba sa pakiramdam? Yes. 'Di ba? Kasi ang smile, no, ang sig ang smile ay signal for friendliness and encourage positive interaction, 'di ba? And is a reflection of happiness. People are treated differently when they smile, 'di ba? Naka-experience na po ba kayo, mga mens, na kahit hindi mo kakilala yung tao, tapos nasa isang lugar kayo, nagkita kayo, nagka-eye to eye kayo, bigla kang ngumiti, yung tao na yung naka-eye to eye mo, nahawa, ngumiti din, di ba? May mga ganyan po. Ayan, isang example po yan. So, ang smile pala, malaking factor to pag ikaw nagpe-present, no? Kasi mahahawa mo talaga sila. So, syempre, dahil ito, mukhang masaya tong tao na to, laging naka-smile, talagang mapapa-join ako dito. Magjo-join ako dito kasi magaan yung aura, no? Kumbaga masaya at least hindi ganun kalungkot, 'di ba? Minsan nga ang lungkot ko na sa bahay, 'di ba? Malungkot pa ako sa negosyo, 'di ba? Ang pangit naman 'yun, puro ka malungkot na lang. Kaya minsan masaya talaga. Ito, number 1, smile. Alam nyo, pag ako po nagpe-present, no, na napapansin ko, nakangiti na ako, naiisip ko po yun habang nagpe-present. Naiisip ko,
pumapasok siya sa mind ko, minsan napapangiti na lang ako. O kaya minsan ang ginagawa ko, no, hindi ako nagsisimula ng presentation kapag yung prospect ko hindi ko pa napatawa o napangiti. No, kasi ang smile, kumbaga symbol po niyan na medyo at least maluwag na. Kumbaga na block mo na yung ano po, nasira mo na yung barrier sa inyong dalawa na um, stranger. 'Di ba? Nasira mo na yung barrier ng pagiging stranger. So, yun. Isang example po yun na ginagawa ko na hindi ako nagsisimula ng presentation kapag hindi ko pa napatawa yung prospect ko. 'Di ba? So, isang example po dyan, oy, Miss Rosalie, no, ilang taon na po ba kayo? 430 lang, 30, no? Hindi po halata, mukha lang kayo 29. 'Di ba? So, matatawa si prospect ngayon doon. Tumawad ka pa, iho. Isang taon lang naman. So natatawa. No, kumbaga, yun na yung signal na pwede na ako mag-start din ng presentation. 'Di ba? Dapat meron ka rin mga baon na jokes. Kapag kagaya ko na personality ko, na ikaw high eye. 'Di ba? Iyanin mo lang din 'yun, 'di ba? Na kapag hindi ka naman high eye, 'di ba? Batiin mo na lang yung ganun. Pero kung ikaw kagaya kita ng personality, ayun, pwede po yung ganun, no? Kaya meron tayong DISC. Ito, alam niyo po ba, isa sa mga founder, yung, kumbaga, yung author, no, ng author ng DISC, ito, promote ko na, si Sir Jason Low, siya po yung author ng DISC. Alam mo po ba, siya po ang magiging speaker natin sa ISO. Oh, bigyan ko na kayo ng idea. Yung author ng DISC o yung tatay ng DISC, yun po ang speaker natin sa ISO. Nako, ang ganda po nun. No, siya po yung malupit po yun. Nakikita ko na po yan, no. Si Sir Jason Lo, follow niyo po yan sa social media niyo. Sir Jason Lo, talagang malupit po yan. Magkaibigan talaga sila ni Press dati pa lang. No, kaya meron libro tayo ng DISC o unique, no, na tinatawag na unique, yun po yung personality meron tayo sa office niyan. Malupit po yun, ako na nagsasabi. No? Si Sir Jason Lo. Maganda po yan. Kaya abangan natin. Huwag kang mawala sa ISO. Kung international ka, maganda makapag-avail ka po ng ticket para sa Zoom. No? Kung nandito ka naman sa Pilipinas o malayo ka dito sa Manila, I suggest talaga punta ka dun sa may ISO. No? Biyahin mo talaga. Kasi once in a lifetime yung mga ganong experience, no? Na talagang isa yun sa way na investment mo sa negosyo training, no? Training at mga ganong event. Isa yung investment para sa negosyo mo. Kasi unang-una matuto ka doon. Makuha o lahat ng mga business partner natin nandoon talaga nagagather doon. Talagang ibang feeling pag nakita mo yung mga business partner mo. Ay, si Mentor Kevin pala, gwapo sa personal. Makita mo ako doon kasi nandun ako di ba? So masasabi mo yan, no? Pag tayo nagkikita personal, di ba? So, isa yon, di ba? Ayan, no? So number two, executive presence. Ito, may nagsabi nga, si Mentor Andy, no? Matutunan mo magbasa ng iniisip at kilos ng tao. Yan, no? Yan talaga yon sa DISC personality yan eh. So malalaman mo, so alam mo ngayon yung magiging approach sa mga tao. Totoo po yan, Mentor Andy, no? Si Mentor Andy, nako, expert na yan dyan. Alam niyo na yan, master niya na yan, DISC, no? Kasi ano niya talaga, na-encounter niya na talaga at nabasa niya yung libro na yun. No? So, yun po yan. Abangan natin yan sa ISO. Yan yung mga isa sa mga abangan mo sa ISO. No? So, executive presence. No? Sabi ko nga, kapag si Mentor Aryan ang kakausap sa'yo, naka-Gucci, di ba? Naka-Louis Vuitton, na naka-diamond, no? Ang ganda ng ipampe-present, talaga magjo-join ka. No? Kasi sa mga ganong nakikita mo ngayon na ganun na sila yung mga mentor natin. Kaya minsan maganda talaga, mag-bihis ka talaga. No, kung wala ka pa ng pambili ng mga ganun, no, kasi yun, isa yun sa mga investment natin sa grupo o sa sarili mo naman. No, kasi pag nag-invest ka sa sarili mo, kahit sino kausapin mo, alata talaga na nagne-negosyo ka at kumikita ka talaga ng malaki. Tama po. Halimbawa, ikaw, no, may suot kang Louis Vuitton, naka Louis Vuitton ka, no, ang ganda ng yung mamahaling ballpen. 'Di ba? Ano ba yung brand na yun, yung mamahalin na ballpen. Kapag ginawa ka ng prospect mo yan at alam niya yung ballpen na yun, talagang makikita niya na ikaw nag-i-invest ka sa negosyo mo.
O, 'di ba? So, yung tao, maiisip niya, talaga magjo-join ako dito. Ayun, no, Parker. Meron nga ako nakita, no? Ang mahal, tag 50,000 na ballpen, 70,000, 'di ba? So, may mga ganon na nag-invest doon pa lang, no? So, makita niya, ballpen pa lang, no? Meron nga ako kakilala, networker din po. Alam mo, yung ballpen niya, pina-customize niya, may diamond doon sa taas. Alam mo yung habang nagpe-present yung mentor na yun, di na nakatingin doon sa sinusulat eh. Nakatingin na doon sa may diamond. So nakikita na nag-i-improve yung negosyo niya. So in short, kapag wala ka pa doon, yun yung goal din natin. Pero pag wala ka pa doon, executive presence. No? Kasi nag-start kami, ukay pero kahit hindi branded, basta maayos tignan. No? Para at least makita na nagde-negosyo ka talaga. No? And kung bakit ganun, create trust and establish authority. And syempre, build confidence. No? So leave a lasting positive impression sa mga prospect natin. So for example, ako, no, may dalawang mentor Kevin Arias. Yung isang mentor Kevin, ito nakaganito po, no? Kumbaga magpe-present sa'yo nakaganito, at least naka-jacket, 'di ba? Maayos tignan. Ngayon, merong mentor Kevin na magpe-present sa'yo nakasando, 'di ba? Halimbawa, ikaw hindi ka pa member, may mentor Kevin na nakasando at mentor Kevin na ganito. Tingin mo kaya, saan po kayo magjo-join? Ayan, no? Sa nakasando ba? O sa naka-jacket, at least maayos tignan. 'Di ba? Ako, ang masasabi ko na lang diyan, doon ako sa nakaayos, 'di ba? So malaking impact ang pagdating sa looks, 'di ba? Kasi diyan magja-judge din sila diyan. So alam ko naman ang mga mentor, ang Team Titans, wala to. Yayamanin tong Team Titans. May yayaman to, meron nga ako sabay sa Hong Kong, no? Grabe, Team Titans yun eh. Bumili ng Hermes on the spot. May yaman ng Team Titans, no? Tsaka wala namang ano dito. Pero yun, no? Pag nagsisimula ka, maganda makapag-create ka ng executive presence, no? Yung presence dun sa kausap natin, sa prospect natin. And eto, trick. Ito po, trick to, no? Trick. Kumbaga, paano magiging malapit ang loob ng prospect sa'yo? Ayan, ito po yung number 3. Remember their names. 'Di ba? So minsan di natin na ano to um na nabibigyan ng halaga, no? Minsan di na natin nasasabi to sa mga prospect natin, pero malaking impact to, no? Na kapag tinatawag mo sila sa sarili nilang pangalan. Alam mo, sabi dito, the simplest trick for generating affection is to remember and frequently use another person's name since everyone like to hear their own name. Halimbawa, no? Alam mo, Mentor Rosario o Miss Rosario, ang IOM Worldwide, maganda ang products, maganda ang compensation plan, at maganda ang sistema natin dito. Ayan, Miss Rosario, ito po. Yan po yung kagandahan ng IOM Worldwide. Ano pong package pala napili mo, Mr. Rosario? So mas maganda pakinggan. Ito po number 1 na wag mong gagawin pag nagko-close ka ng deal, tawagin mo silang sir at ma'am. Okay? Tawagan mo silang sir at ma'am. Wag mo silang tawagin na ganun. Lalo kapag meron kang client na makakausap, no, na tingin mo talagang alam mo yun, yung bago sa iyo, cold market kumbaga. Wag mo silang tawagin na sir at ma'am. Alam mo pag tinawag mo silang sir at ma'am, nagkakaroon ng ano po yan, superiority, no? So ang tingin nila ngayon, ang magiging tingin nila sa iyo, kailangan mo sila. 'Di ba? Ang tingin nila ngayon, binebentahan mo sila. Kapag ang tawag mo sa kanila, alam mo, pwede mo tawagin kapag ikaw medyo bata-bata ka pa, no? Tapos medyo may edad sa yung kausap mo, para maganda lang pakinggan, tito or tita, tapos pangalan niya. Pwede rin yung Miss and Mr. tapos pangalan din nila. No? Pwede pong ganun. O kaya pagkakaedad mo lang, bro at sis, pwede po yung ganyan. No? Sign of respect, totoo po yan. Mas maganda po yan. Kasi pag tinawag mo silang ate, oy, parang mas matanda ako sa iyo Pag tinawag mo naman sila na na lola, yung mga ganyan, no? Lola, kasi medyo may kaedad na yung kausap mo. So, hindi maganda. No? So, yun po, number 1 trick. Tawagin mo sila sa pangalan po nila at wag mo silang tatawagin sir at ma'am. Yan, no? So, pangalan nila. Yan po yung pinakamaganda po dyan. And show appreciation frequently. Ito, number 4, no? Sabi ko nga, kung sa personality mo, hindi ka minsan nagjo-joke, no? Hindi ka talaga mapa-joke, no? Pero minsan matututunan mo na rin mag-joke, lalo kapag umattend ka ng mga training natin. Lalo ako, yung mga
joke natin na pakinggan lang naman natin to, kaka-attend natin sa office, no, yung mga training dito sa IOM Worldwide, no, lahat po yan galing naman na knowledge natin dito sa ano eh, sa training lang din talaga. Kasi wala naman tayo pag ibang pagkukunan eh. Ito lang eh, 'di ba? Kaya dito lang din galing sa mga training, no, nag-accumulate lang. So, show appreciation frequently. No, we all like being complimented and hearing we're doing a great job. 'Di ba? Gustong-gusto natin marinig po yung ganyan. And example dito, pwede mo sabihin sa mga kausap mo, pwede mo nga tapikin yung balikat, no? Pwedeng ganyan. Eh, nakakatuwa naman po kayo kasi you still find a way to earn kahit busy po kayo sa trabaho. Ay, alam mo, pag narinig po nila yan, talagang tatatak sa mind po nila yan, tatanim po sa kanila yan. Ah, oo. Ako kasi, ano eh, alam mo yun, syempre, kailangan din talaga natin mag-extra income, no? Minsan kasi talaga, hindi talaga sapat yung kinakita ko sa trabaho. So, ganun yung papasok sa mind nila. No, kaya ngayon, ang dali mapa-join o kung kumbaga meron ka ng plus points agad para mapa-join tong tao na to pag nabanggit mo to. Yan, totoo po yung malaking bagay po yan, no? Nakakatuwa naman po kayo kasi you still find a way to earn kahit na busy po kayo sa trabaho. So, ang lalabas dyan, positive yung sasabihin po niyan. Believe me. Ayan po yan ha. Ayan po. Maganda po yan. Yung word na yan. No? Kasi ito talaga. Yan yung tatatak sa mind nila. And of course, no, pwede mo rin silang batiin. Pag babae, pwede yung bag, pwede yung earrings, pwede yung book, di ba? Pwede yung mga gamit nila. Ang ganda naman po ng bag nyo. Di ba? Pwede yung ganun. Pansin ko lang po, ang ganda ng, parang napansin ko, ang ganda, naganda lang po sa bag nyo. Pwedeng ganun. Pag lalaki naman, pwedeng sapatos o pwedeng relo. No, ang ganda po ng shoes nyo tito ganyan. Ang ganda naman po ng ano nyo, sapatos nyo. Pwedeng mga ganun, batiin nyo lang din sila. 'Di ba? Ang blooming nyo naman po. 'Di ba? May mga ganyan, no? Ang ganda nyo today, blooming po kayo. So, pwede yung ganyan. So, gusto rin nila yan, no? And yung mga pagtapik sa balikat, no? Pwede po yan. And of course, ingat lang sa pagtapik, lalo pag lalaki ka. No? Yung mga ganun. So, iwas lang din sa mga ganun. And number 5, eto na po, be interested in others. No? Alam mo, ang ganda ng epekto nito sa mga nakausap ko. Naging interesado ako sa mga prospect ko. Bakit? Ito po, no? Bakit? Pwede mo sabihin to na bakit po kayo nag-decide na magnegosyo. Di ba? So ngayon, ang laging, syempre dahil gusto nila yung pinag-uusapan mo, talagang magiging conversational ang nagiging talk mo. And yun yung mas maganda, maging conversational na parang hindi ka lang din nagpe-present, no? So, conversational, isa po yan sa pinakamaganda. And talk about what's important to them. These details will be helpful to your presentation. Alam mo po, no, pag nag-focus ka doon sa sa gusto nila, nalalaman mo ngayon kung ano yung pinakamaganda o pinakamahalaga para sa kanila. Halimbawa, ang mahalaga sa kanila pala, products. No? Pero dahil hindi ka nagtatanong, hindi mo nalalaman na ang gusto pala nila, products, puro ka discuss. Dito po, mag-adjust for you ka. Alam mo, pag nakahapat kang Hope Package, 1.7 million pesos, products na yung gusto. Diba? So, hindi nagtutugma. Ikaw naman, halimbawa, nagpo-push ka ng products, networker pala. Gusto compensation plan. So, hindi nagtutugma. Kaya, malalaman mo yung interest nila kapag nagtatanong ka sa kanila. No? So, tanong ka lang ng tanong. Ito po, no, tandaan nyo po, no, saan po ba nahuli ang isda? Ayan. Pag ikaw namimingwit ka po, no, yan, may ano ka, fishing rod. Pag namimingwit ka, saan mo ba nahuli ang isda? Sa buntot po ba? No? Sa ano po ba? Sa leeg ba? Ayan, o kaya sa palikpik ba? Sa ano ba nila? Sa ulo ba nila? Ayan, sabi sa bibig. 'Di ba? Pag namimingwit ka, ang isda mauli mo sa bibig. So parang ganoon si prospect, no? Kapag ikaw tanong ka ng tanong, magugulat ka yung gusto niya, yung interest niya, sinasabi niya at doon ka ngayon makakapag-focus sa sinabi niya. 'Di ba? Mr. Prospect, di ba po nasabi niyo kanina meron pong sakit si ganito, meron pong karamdaman si ganito. Ito po mas maganda talaga sa kanila products natin. Alam niyo kung bakit nakakatulong tong barley natin sa ganito, ganyan-ganyan. Malakas po kasi yung insulin ano nito, content, no? At rich and fiber pa to. So ganyan-ganyan ganyan ka. So ngayon, magugustuhan nila kasi doon yung interest nila. And ito po, Mr. Prospect, di ba po nasabi niyo kanina na kapos talaga yung kinikita niyo. Ito po, maganda dagdag tayo. Di ba? Kasi mas maganda talaga sa magdagdag ngayon sa panahon ngayon kaysa magbawas. Di ba? Totoo naman, mas maganda magdagdag ng pagkakitaan kaysa magbawas. So ngayon,
nalalaman mo kung saan magpo-focus. Kaya every time meron kang tinutok, laging what's in it for them. At lagi ka nagtatanong. So, hindi naman yun nag-interview ka, no? Na tanong mo, saan po kayo tatrabaho? Ano pong pinagkakabalan ng nyo, ng asawa nyo? Huwag naman ganun. Na, kumbaga, yun sa lang. Kumbaga, yung tingin mong malalaman mo yung information na makakatulong para sa'yo. Yan. So, meron po akong ginawa, no, na ito po, naging interesado ako sa tao. Meron po akong dalawang ginawa dito. Una, yung prospect ko, tanong lang ako ng tanong sa kanya. Kumbaga, naging interesado ako sa kanya. No, ngayon, itong prospect ko, dahil siya yung salita ng salita, alam mo, sabi niya po sa akin after ng presentation, Iho, ang sarap mong kausap. Di ba? So, kumbaga yung tao, gusto niya kasing pag-usapan yung sarili niya. Eh ako tanong lang ako ng tanong sa kanya. Doon umabang ngayon yung conversation namin na ngayon, itong tao na to, ang dami nang sinasabi. So, yun. So, nakakuha ko sa kanya. And, alam mo po yung nangyari, dalawa. He began to trust me and he began to like me. Ayun po yung nangyari. He began to like me and he began to trust me. Ayan, pay in po yun on the spot. No? So, naging interesado lang din po ako sa kanya. Kaya nangyari, naging conversational, no? Sinabi niya, ang dami niya na nakwento. So, doon ko nalaman din kung saan yung focus niya. And, talagang napag-usapan namin kung ano yung gusto niyang pag-usapan. Yeah, so be interested in others. Kasi minsan, ang nangyayari po, no? Ang dami natin sinasabi, tayo, community, ang dami natin. So minsan, hindi na natin sila napagsasalita. Sino naka-experience ng ganun po? Hindi na napagsalita. Yung prospect, di ba? May ganyan. And proof, eto na po, no? Eto na yung mga proof, mga tools na kailangan mong i-ready, no? Lalo especially pag bago ka, kailangan mo talaga nito, no? Para ma-proof na nagne-negosyo ka. Unang-una, pictures ng pay-ins, remittance, o yung mga nabenta mong products. Kahit isa lang po yan, talaga kami nagpipicture po kami diyan, kahit isang barley lang yan. Pipicture kami diyan kasi yun yung proof na nakakabenta talaga. No, kasi yung mga picture mo niyan, yan naman yung magagamit mo sa mga susunod na prospect mo. Halimbawa, 'di ba? Ito po, ang dami namin benta ngayon, no? Ito yung mga raranto. So ito po yung mga nag-a-avail nito, mga pabalik-balik na rin po. Sila po yung mga natulungan na ng products natin. So meron kang mapapakita. 'Di ba? Kasi pag wala kang mapakita, 'di ba? Hindi rin sila maniwala. So remittance, ito po, no, kada may magpadala sa amin pera, no, kumbaga sinisave namin yan, no, kaya ina-upload namin sa picture sa Facebook, tapos naka-album para pag mayroon kaming prospect, ito po yung mga nagbayad sa amin, mga nag-avail na package, ito po yung mga nag-avail ng promo. O yan, so ito may mapang ka din, may mapapakita ka sa kanila na even mga malalaking package, may nagjo-join talaga. No, kasi minsan yung tao, kahit kaya naman niya yung Jade, pero tingin niya sa sarili niya, baka walang magjo-join yan. Hindi siya kasi hindi siya magjo-join. Diba? Hindi siya maging 100% na magjo-join. Kasi unless na meron kang mapakita na marami talaga nagjo-join doon sa ma-encourage. Okay, marami pa lang talaga naniniwala dyan. So ako din, kumbaga gusto ko rin maging part niyan. Ayan, so isang example na meron makikita sila na kagaya nila nag-avail ng package. Ito pay-ins, no? Example, may pay-ins ka, wag kang wag mo muna i-process, no? Picture ka muna para pang market mo din. So, ang ginagawa namin po, no, pag dati nung nasa Sambales pa ako, tapos hindi pa ako kumbaga, bihira pa kami makapunta dito sa Manila. Ang ginagawa namin, pag na malayo yung lugar namin, nagbabahan kami damit. Damit, 5. Ngayon, ang ginagawa namin, pag nakapagpa-picture na kami ng isang damit, papalit kami. Palit na naman ng damit, picture na naman, palit ng damit, picture na naman. Bakit po? Para meron kang pang-post ng iba-ibang araw. Kasi di naman makikita ng prospect mo na isa lang yung pantalon mo, yung sapatos mo. Hindi na mahalata yan. Pero meron ka ng pang-post ng iba-ibang araw. Diba? Iba-ibang week. No, kasi minsan, di ba, dumarating yung time na naubusan kang pang-post. Tama po ba? Ang gawin mo, pag pupunta ka ng office, mag, pag pupunta ka, magpa-process ka, at malayo ka, baon ka damit. No? Para at least mapakita mo sa negosyo mo na talagang hindi man yung o kumbaga ang dami mong kumbaga lagi ka sa office nakikita nila. Kasi pag hindi ka nila nakikita, 'di ba? Sabi nga ng mga mentor natin, kailangan maging ipakita mo na ikaw agent of hope.
Kasi pag hindi ka nagpo-post, ang lumalabas, secret agent of hope ka nga. Secret agent. Kaya the more na nakikita ka nila, so nakikita nila na nag-improve yung business mo at nasa yung worldwide ka pa. 'Di ba? So yun yung nakikita nila. Sabi nga nila, best known beats best. 'Di ba? Kung sino daw yung laging nakikita sa market, sa merkado, no? Sa market, kung sino yung laging nakikita, minsan doon mas bumibili yung tao. Kaysa magaling ka nga, malupit ka nga, pero bihira ka makita, minsan hindi bumibili sa iyo yung tao. No? Kaya best known beats best. Yan. So yun po, no? Ayan, good idea, sabi ni Mentor Anisha. Yan, secret agent. Huwag tayo maging secret agent po, no? So picture of testimony and medical certificate, yan po yung mga testimony sa products, no? And bank details, kailangan meron ka na. Tapos, ready mo na para pag may client ka, diretso send na lang. No? And paying forms. So, ready ka na rin yan, no? Lalo kapag offline, paying forms. Maganda po yan. Meron na rin naman na yung mga online na paying forms. Pero maganda pa rin kapag meron kang yung online. Libre lang naman yan pag meron ka na process sa office. Yan. So, share screen sa Facebook mo, pwede yung ganyan, o kaya sa cellphone, pakita mo yung mga naging transactions mo. So, yun po yung mga tools na pwede mong i-ready. No? And sabi nga dito sa number 7, ask questions. Di ba? So, sabi nga, lagi ka talaga dapat nagtatanong. So, sabi diyan, closing is the art of asking the right questions to get minor yeses that allow you to lead your prospect to a major decision. Diba? Kaya maganda talaga, lagi ka nagtatanong at mas maganda pa pag nagtatanong ka, humahaba yung conversation. No, kasi meron ka talagang prospect na kumbaga nahiya magtanong o kaya kumbaga ayaw lang magtanong o walang tanong. So dun mo napapahaba ang conversation sa pagdating sa pagtatanong. No? At syempre nalilid mo yung prospect mo na mag-decide, no, sa mga kung paano niyan sisimulan yung business, 'di ba? So may mga example tayo diyan. Ito po pakita natin mamaya, no, yung mga closing um script natin. So before closing, always ito lang po, no, always attend training and mentoring. Knowledge boost confidence, no? So of course, sa lahat ng mga mentor natin dati, wala rin po mga idea paano mag-close ng deal, pero ang ginawa lang nila, natuto lang din sila kakatin ng mga training kagaya ng mga ganito. No, kaya kung gusto mo talaga na um, malaman pa, lumawak pa yung idea mo pagdating sa pagka-close ng deal, yung sama ka sa mga taong nagko-close ng deal. O kaya makinig ka sa mga tao. Kaya kami dati po, no, alala namin, no, pag meron nagko-close ng deal sa office, talagang i-record namin yan. Voice record, no, papakinggan namin balik-balik, no, para at least mapapakinggan namin ng paulit-ulit. So, ganun lang pala yun. Ganun pala siya mag-handling ng objection pagdating sa ganun. So, matututo ka sa mga taong magagaling, no? Learn the stories of people. So, maganda. Ako po, na-inspire lang ako, no, sa kinuwento sa akin ng partner ko. So, yung partner ko, si Mentor Mia, yan po, sabi niya sa akin, no, mayroon dito truck driver, kumita na ng 6 digits, tapos meron pa siyang sariling sasakyan. Kumbaga, dinadrive niya na sarili niyang sasakyan. Alam mo, naisip ko dun, no, high school graduate lang yun, sabi niya sa akin eh. So, naisip ko dun, high school graduate, so baka mas magaling pa ako dyan. So, nakarelate kasi ako. Kaya, kung mas marami kang stories na alam, 'di ba? Lalo kapag common ground nila, maibabato mo 'yon, 'yun yung maganda. Na makaka-relate talaga sila at may inspire sila sa mga kwento mo. And of course, attend IBPs, maganda po 'yan. No? Kumbaga, kung nakikinig ka ng music sa bahay nyo o ikaw nagda-drive ka, mahilig ka makinig ng music, lalo pag solo ka lang, ang gawin mo, makinig ka na lang ng training o kaya ng IBP o kaya mga podcast. No? So, ipalitan mo na yung music kasi yung music talagang nandiyan lang naman yan eh. No? Kumbaga, maririnig mo rin yan. Pero paminsan-minsan, pwede kang makinig ng music. Pero pinaka the best, palitan mo na. No? Kumbaga, ito na lang, at least mas mapakinggan ka na training. No? Kaya IBPs, gumaling pa tayo, nakakuha ka. Makakakuha ka dun eh. Kahit isang word lang, na idagdag mo to sa IBP mo, nako, magbabago talaga yung the whole presentation mo. Okay? So, learn from the powerful closer. Yan lang din po yung ginagawa namin. Ay, kala ko naglo-loading. Yung screen natin, loading pala. Okay. So, ayan po, no, don't be afraid to ask questions. Huwag ka matakot ask ng question.
And i-visualize mo po na done deal na tong kausap mo. Alam mo, meron po ako dati, no, lagi kong kausap, syempre, mga Pilipinas. Alam mo, naisip ko dati na, ay, wala naman tong pan-join eh. Di ba? Ay, baka hindi to mag-join. So, ganun lagi nasa isip ko. End up, ang nangyayari nga, hindi talaga nag-join. Pero alam mo, nung pinalitan ko yung perspective na yon, na ito ang tao na to, kahit wala tong pan-join, ang bagsakan ko dito, pan-jade. No? So, kakaganon ko ng kakaganon. Nasanay ako sa bagsakan ng Jade. So, minsan, kahit pala hindi mo ka mag-join, minsan sila pa yung nag-join. Sino agree doon? No, yung akala natin, yung hindi mag-join, minsan sila pa yung nag-join. Naka-experience ka na po ba ng ganun? Na OTS mo pa? Agree po ba kayo doon? Minsan maraming talagang pangyayaring ganun eh. Na akala mo hindi magjo-join kasi hindi naman natin alam, 'di ba? Wala namang tatak sa noon na star. Kung itong taon na to magjo-join to. 'Di ba? Wala namang ganun. Kaya minsan, lang gagalingan mo talaga. Kumbaga pag meron kang kausap, ito lagi sinabi sa amin ni Biko Aika, give your best talaga. No? Lalo kapag may kausap ka, galingan mo talaga kasi di mo alam eh. Itong tao na pala na to, minsan mukhang di magjo-join pero yung pa pala yung magiging alas mo. 'Di ba? Yung makakasama mo sa negosyo mo. Minsan yung pala yung magiging parang team blast mo. No? Yung tao na yun, imagine mo isang tao lang biglang boom! Di natin alam, di natin talaga masabi, no? So, kaya galingan lang talaga. Sabi nga ni Karl Popper, no, ignorance is not a simple lack of knowledge, but an active aversion to knowledge, the refusal to know, using from cowardice, pride, or laziness of mind. No? So, minsan, ganyan daw po, no? Kumbaga, kaya tayo walang lack of knowledge daw ang isang tao, kasi minsan, ito daw po yung nagiging dahilan, refusal to know, um, pride, or laziness of mind. Ayan, so palitan na natin yung mga perspective din natin, no? So, ayan po. Ito, next na natin. Ito, patapos na po tayo, no? Ayan, patapos na tayo po. So, learning po ba? Ayan, pa-comment nga po, learning pa, kung gising pa. Ayan, pa-shake-shake nga po muna yung kamay. Ayan, pa-shake-shake din muna nga po yung kamay nyo dyan kung ano po, learning pa po dyan. Yan, ayun, learning daw, no? Ayan, sabi nila, mentor, ayan, dami, din na mabasa. Learning daw. Ayan, so patapos na rin po tayo, no? Sabi nga dito, to have close deal, you must practice the right prospecting and proper scheduling. Ayan, tinuro naman po ng mga mentors natin, ng mga naunang speaker, and deliver tiya properly, lalo pag bago ka. Or kahit di ka bago, dapat dito ka rin talaga magaling. No? Deliver tiya properly. So, bibuild up mo yung mentor mo. Alam mo, pag na dito pa lang sa T-up, kaya mo magpa-close talaga ng Jade, no? Kahit T-up pa lang. No? Kaya pag nagsisimula ka, T-up, una matutunan mo yan. And build rapport before the presentation. No? Huwag mo nang banat agad ng IVP kasi syempre hindi naman maganda 'yon, 'di ba? Kumbaga, kwentuhan muna, build rapport muna, no? Getting to know each other, parang ganun, no? Wow, parang relasyon lang din pala. Yes, no? Couple or partner must be both present. Ito po, no, para maiwasan magkaroon ng sakit si prospect, couple or partners must be both present. Alam mo, ang dami ko nasubukan po ganyan, no? Pagkatapos ng presentation namin, nagkaroon ng sakit tong tao na to. No, halimbawa si mentor, si Mentor Rose na lang, no? Tinok si Mentor Rose. Sabi ni Mentor Rose pagkatapos, sige, tanong ko muna sa asawa ko. Nagkaroon siya ng ano ngayon? Nagkaroon ng sakit, asthma. Ask my wife. Nagkaroon ng sakit na asthma. No? Nagkaroon ng ask my wife. No? Ang haba ng usapan nyo, di ba? Nag-close deal ka ng 2 hours, 3 hours yung usapan nyo. Tapos pagkatapos ng dulo, ask my wife. Siyempre, nakakainis yung ganun, di ba? Kaya para may iwasan magkaroon ng sakit ng asthma ang kausap mo, ito yun, couple or partner must be both present. No? Kaya sinasabi namin dyan, hindi po ba yung partner nyo? Hindi po ba si hubby nyo? No? Ito po, good, maganda po. Papasukin na rin natin dito o papuntahin natin dito para at least makita niya rin kung ano yung I am worldwide. No? Para at least dalawa kayo, hindi kayo ko-conflict. Alam niyo yung gagawin nyo rin sa isa't isa. Ayan, so parang ganun, no? Kaya para maiwasan ang asthma, complete the presentation and close and seal the deal kapag alam mo naman ng ano na siya, sold out na siya, seal mo na yung deal, no? So, yan po, isang example po yan. And, those of a closer, keep in mind that you need this. Unang-una, mindset, no? Keep your mindset positive and keep helping
others. So yun po yung naging mindset talaga dapat natin, no? So mas maraming matulungan, mas maganda, no? So isipin mo na lang si I Am Worldwide susi, no? Para makuha nila yung mga pangarap nila. Tanong, marami na po bang nakakuha ng pangarap sa IM? Di ba? Hindi lang isa. Di ba? Pag isa lang, pwede tsamba pa. Eh, ang dami na. Di ba? Ang dami mga mentors na natin. Kumita ng malaki, nagkabahay, di ba? Kung ano-anong lifestyle yung nakuha, di ba? So, ang dami na. Kaya isipin mo, susi sa IM Worldwide para makuha din nila yung mga pangarap nila. Or yung products na lang natin, di ba? Ang dami ng kwento. Hindi na question kung effective ba yung products. Di ba? Kaya ang dami pwedeng matulungan talaga ng IM Worldwide. Kaya huwag kang mahihiya, no? Kung nasa IM Worldwide ka na. Kasi meron ka ng best products at may best company ka pa. O imagine mo na lang, yung mga, ang daming company po dyan, wala nga silang ano eh, wala nga silang Piolo, di ba? Wala rin silang mga Korean ambassador, wala silang Barley Gummies, o di ba? Kaya yan ang pinakamaganda po dyan. Product natin, the best na. Kaya wag kang mahiya, no? Yung iba nga, ang lalaking billion-billion yun ninanakaw, hindi naman nahiya. Ito pa kaya na ano tayo, no? Legal tayo. Kaya wag kang mahiya na ito yung business mo. I am worldwide. Kailangan na proud ka dyan. No? Kaya ang ginagawa namin, kahit saan kami mapunta, meron kami bit-bit products. No, nung holiday, ang ginawa namin, sabi ko sa mga members ko, bit-bit kayo products. Yan yung pinakamagandang occasion o pinakamagandang season para ma-expose mo yung products mo holiday. Bakit? Yan po yung time na gathering. Di ba? Ang dami mo ngayon tao na nakasama. So, isang example doon, patry mo yung products, pakita mo, bit-bit mo sila, o yun, hindi ka na nahirapan. Di ba kasi alam na nila yung products eh. Oy, alam ko yun na, Barley na. Oo, member ako dito. O ito, maganda, matry mo to. O sige, bili ka. Ilan ba? O, pa-member ka na para meron kang discount. Alam mo ba pwede kang kumita dito? Di ba, na-share mo na. Walang ka-effort, di ba? Kasi unang-una, gathering, wala na silang maano doon, wala na silang matanggi doon. So, yan, that's the number one. And don't be shy. Di ba? Huwag ka daw mahiya. At trust the system. Of course, no, trust the system. Be aggressive but don't be pushy. No? Iba ang aggressive sa mga nagiging pushy po, no? So, pag pushy, information, bato ka ng bato. Pag aggressive, kumbaga, ang dami kumbaga, mapajoin mo lang yung tao, ang dami mo nang sinabing pinangako na hindi mo naman nagagawa. No? So, magkaiba yun. So, maintain your posture to your prospect. Prospect should not feel that you need him. Always remember that you are giving an opportunity to help him change his life. Ayan, so yun yung tamang mindset po. No? And, dagdag pa natin, be sincere and make them feel that you will help when you say it, do it. It's always a no if you don't ask, and never ever promise anything that you can't deliver. No, kumbaga, huwag ka mangako talaga na hindi mo naman kaya maibigay. No? So, ito nga yung kanina, and na buying signals. Ito, konting-konti na lang to mga mens. No? Ito, mga buying signals na to. They ask us a lot of questions. No? Kapag ang prospect mo pala, ang daming tanong sa'yo, no? Kumbaga, tanong sila ng tanong, huwag ka mainis. No, ako dati nainis ako, daming tanong na ito. Sinabi ko na ito kanina. Pero, buying signals pala yun. Ibig sabihin, meron pa siyang question in mind na hindi nasasagot. O kaya hindi niya lang naintindihan. Kaya ito, pag may nagtanong sa'yo, yung kausap mo, naku, matuwa ka, buying signals po yan. No, and positive statement, nagsasabi na po siya ng mga magagandang bagay. No, sa I Am Worldwide, yung kumari ko, kumita nga dyan, no? Paano ko ba madidispose yung products no, kapag nag-join na ako dyan? Paano ba yung just for you? Paano ko ba may hit agad dyan? So, minsan may mga ganyan tao, kaya kailangan no, mabigyan mo talaga sila ng magandang um, um, tips pagdating sa mga ganun. No? So, pag nasagot mo yon, okay ka na doon. And they want to know more. Ito, tandaan po natin mga mensa, magkaiba po ang rejection at sa objection. Okay, halimbawa, ang rejection, sinabi niya na ay, ayaw ko mag-join niya sa IM Worldwide, ayaw ko mag-join sa'yo, na-reject ka na. Pero pag sinabi niya, ay, wala akong pera, ay, hindi ko naman linya yan. Pag sinabi niyang ganon, ibig sabihin, naghahanap lang po siya ng sagot sa mga question niyang gano'n. Kaya, minsan, may mga palusot lang din yun. Minsan, wala talagang pera. Kaya minsan, ikaw, di ba, para ka rin talaga, para ka rin counselor, no, na nagbibigay ka ng mga tips. Paano rin nila gagawin ng paraan, no, para makapag-join din sila. So, minsan may mga ganun, di ba? So, yun talaga, magkaiba po yun na pag sinabi nila, wala akong pera, wala akong oras,
no? Hindi ko linya yan. Minsan, ano lang po yan, objection ang tawag po dyan. So magkaiba yun, no? So yan po yung mga, ano yan, pagkakaiba ng objection sa rejection. Tapos sabi ni Mentor Salvacion, Mets, kapag ganyan po ang tanong, ano po ang sagot na tama? Yan. So, minsan, pag sinabing ano, yun, yung mga training natin na, halimbawa, walang pera, no? O kaya, ayun, pag walang pera, sabihin, di ba, meron tayong ano po na, sis, ako rin naman, pwede mo sabihin na feel, felt, found, gamitin mo yun. Sis, naiintindihan naman kita. Kaya lang ako din, wala rin naman akong pera pang-join dati. Kilala mo naman ako, di ba, na hindi rin naman talaga ako mayaman. Pero kaya ako siya nagawa ng paraan na makapag-join ako, pag ginawa ko talaga, gumawa talaga ako ng paraan. Diba? Kumbaga, nangutang ako, nanghiram ako ng pera, no? Ginamit ko credit card ko para makapag-join lang ako. No? Minsan kailangan nila marinig yung mga ganun para at least makakakuha din sila ng tips, idea, paano rin nila gagawin ng paraan. Kaya ikaw ngayon, magiging advisor ka, paano na rin nila gagawin yung pan-join nila sa IM. Imagine mo naman sis, inilabas ko naman na 44.8, bumalik naman na yung products na ibenta ko na, kumita pa ng 2 million pesos. Tanong ko sis, sulit ba na maggawa mo ng paraan yung pag-join mo sa IM Worldwide o sulit na sulit? Sulit na sulit. O di ba? Bumalik na yung 44 mo eh. In terms of products, benta mo yung products plus kumita ka pa ng 2 million sa dashboard. Di, sulit talaga. Di ba? Kaya nga sabi ko sa sis, walang talo pag nag-join ka sa IM. Di ba? Walang talo. Una-una may products na po yun eh. So yun yung mga pwede mo ibato, no? Kapag walang pera. So assess your client pag i-close mo na yung deal. Timing is important in effective closing the sales considering the following question. Meron kang tatlong question, no, na pwede mong isagutin sa isip mo pag alam mo naman nang sold out na siya. Ito, pag sinabi niyang pwede mong tanong sa sarili mo na have you handled or your prospect concern and objection? Nasagot mo na po ba? Na-handle mo na po ba? Pag yes yung tanong mo, seal mo na yung deal. Have you communicated a genuine concern to provide the right solution to your prospect? Na nabigay mo na ba yung mga solution? Kagaya ng sinabi ko sa walang pera, pag nabigay mo na yun, close and seal the deal. Diba? So if your client satisfied with the presentation and got all the answer needed, pag alam mo na po na satisfied na siya, seal mo na ang deal. Ayan. So, yan po yung mga tatlong question paano mo isi-seal ang deal, no? So, yan po yung mga pwedeng gano'n. Halimbawa, di ba, nagpatulong ka naman sa mentor mo. O sis, sabi sa'yo maganda nga yung worldwide. Since nagustuhan mo, simulan na natin. Ayan. So, sinil ko na. Yan po yung example. Halimbawa, sis, sabi sa'yo maganda nga yung worldwide. O since nagustuhan mo naman, simulan na natin. Ayan, yun po yung way para ma-seal mo yung deal. Yung word na yun. Kasi since nagustuhan mo nga ang worldwide, no, maganda makapag-start ka na. Simulan na natin. Ayan, sinisil mo na yung deal. So pagkatapos nun, tahimik ka lang, ang tawag dyan, pressure of silence. No? Pressure of silence. Inano mo na siya, pressure mo na siya kasi kailangan niya na mag-decide. So tawag doon, pressure of silence, sinil mo na ang deal. Diba? So yun po yun. Ano na po yun, seal the deal. Diba? Tapos ka na yung close deal eh. Siyempre, seal mo na, kailangan matapos yan. So ito yung example ng closing close. So ito, ibang topic naman na to. Pero gamit na gamit to mga to pagdating sa close ng deal. So assumptive closing, ina-assume mo na magjo-join na to. Sis, ang J package natin, alam mo, magandang option dito. Itong ano talaga, itong option 1. Marami kang products na barley dito. Kaya pwede mo rin mag-option 16. No, para at least meron kang mixed products. Pwede ganun. So ina-assume mo na magjo-join siya. Na nagbibigay ka na ng idea din ng tips o ng mga idea pag nag-join na siya. One leg closing, ito, alam mo naman po yan, di ba? Yung ano natin, yung nagkakaroon ng points. No? So, meron tayong mentor dito, nakita ko na, grabe, 34 million na yung waiting points. Yan, no? Pag shiner mo sa kanya yun, talaga, naka-position lang yung tao na yun, nag-join lang, waiting points, nag-aantay, 34 million pesos. Pag pinarisan niya yun, that's 78 million pesos. Hindi pala, 68 lang. Sobra. 68 million pesos. Imagine mo, no? Kumbaga, pumosition lang. Tignan mo na lang, di ba? Yung waiting points mo ngayon. Tignan mo na lang, di ba? Nakaposition ka lang. Ganun pa yung bumalik sa'yo. Di ba? Nagkaroon ka pa ng points. Pag pinarisan mo sa kabila, nako, income na lahat yun. No? Kahit hindi pa niya ginagawang I am business. So, cut-off closing. No? Sis, ang cut-off natin dito, alam mo ba, every
Monday. Alam mo, dahil meron ng I Am Wallet, si I Am Worldwide na apps, pag meron ka ng wallet, anytime, any day, pwede ka na mag-encash. Di ba? Alam niyo na po ba 'yon? Kapag meron kang I Am Wallet na app at meron kang e-wallet na available, anytime pwede ka mag-encash. Yan na po yun, no? Ayun ang kagandahan sa I Am Wallet natin. Preferred package. Anong package mo dito? Ako kasi nagsimula ako, Jade. Ako kasi nagsimula ako, Gold. Ayan, so pwede yung mga ganun, yung gano'n ka, nagsasuggest ka na. Mode of payment, ito, huwag mo kalimutan to. Kasi sa mode of payment natin dito, pwedeng bank transfer, remittance, o kaya credit card for staggered payment. Pwede mo gamitin credit card mo. Zero interest pag sa office pa. Ayan, so may mga ganun. Sense of urgency, no? Sis, alam mo ba, ang dami kong kinausap. Pag nauna ka mag-join dito, yung mga susunod na kakausapin ko, under ko na. Ayan na yun po, pasok yung one leg closing, sis. Ayan na po yun, no? Sense of urgency at down payment, pwede rin po yan, no? Pag di talaga kaya, gustong-gusto at walang credit card, pwede rin ang down payment. And calendar closing, no? And meron pa nga po dito, yung tinatawag na dwarfing closing. Sino pa familiar sa dwarfing closing po? Ang dwarfing closing po, yung pinapaliit mo, yung malaking halaga. Halimbawa, ang Jade, no? Ang Jade package natin, sis, alam mo ba, ang lalabas lang po dyan ay 16,000 pesos. Every month yun lang yung babayaran mo. Alam mo ba, yung 198,800, yung 198,000, pag dinivide natin sa 365 days, alam mo, 544 pesos lang, may negosyo ka na. Oh, talaga, 544. Oh, sis, magtipid ka lang ng pangmerienda mo. Magkakaroon ka ng negosyo. So, dwarfing. Ginagamit po yan, madalas, sa mga motor o kaya sa mga real estate. Paano nila ginagawa? You can own this property for as low as 1,000 pesos per day. O, di ba may mga ganun? O kaya, you can own this motorcycle for as low as 54 pesos per day. O, di ba may mga ganun? Kaya yun, tawag po doon, dwarfing, pinapalit nila yung malaki. No? So ito naman po, sample script. Di ba? Halimbawa, itong sample script na to, natapos na yung presentation mo. Sis, ito na yung sinabi ko kanina. Kamusta? Natapos mo na ba yung IBP? Napanood mo na ba yung video? Ano nagustuhan mo sa presentation? Diba? Kunwari nanood lang siyang video. Pero pag personal, sis, sabi sa'yo maganda eh. Diba? Ganun yung sasabihin mo. That's good. Sabi naman sa'yo, sure ako na magugustuhan mo to. Something closing. Ayan, no? Sabi sa'yo, maganda ang Jade package eh. Diba? Laki ng kita, ganda ng products, ang dami mo pang stocks. Diba? Maganda talaga itong business sa panahon ngayon. Kasi diba, sabi mo nga, kung narinig mo yung komento niya, sabi mo nga, diba, kulang yung mga kinikita mo sa trabaho. Ito, pwede tayo magdagdag. Sis, since nagustuhan mo na negosyo dito, sis, importante makapag-start ka na. Kasi importante dito ang positioning para lahat ng susunod na makausap namin, possible, malagay namin sa baba ng organization mo. One leg closing and sense of urgency. Ayan, nandiyan na lahat po, no? Halos lahat, nandiyan na po yung pinakita ko kanina mga script. No, kaya pag ito na yung script mo dahil magkatapos ng talk nyo naman. Ayan, no? So, yun po yung mga yan. So ngayon, more tips in closing in dwarfing nga, make them feel that the start-up capital is small. Okay, pinapalit mo nga. Show them the vision and the plan. Suggestion close, example, best natin dito, Barley and Garcia or combination. Pay now, pay later. Ito yung credit card. So patapos na tayo po, no? Wala na. So tapos na nga tayo. Ito na po yung huling slides natin. And I hope po, no, kahit na tumagal tayong 1 hour 30 minutes, yan, so meron po tayong, meron po sana ako na-impart, no, na bago sa business natin na magagamit nyo rin dito sa I Am Worldwide business natin ngayon 2026. No? Kaya ito po, sa buong natin, ang I Am Worldwide business natin, ayan, parang nata ako sa, hindi naman pala, kala ko na wala internet ko. So, yun lang po. Thank you so much. And sana po meron tayong na-impart, no, sa inyo po na magagamit naman natin sa business naman natin dito sa I Am Worldwide. Yan. So, thank you so much po sa mga nag-stay, nag-open ng camera at mga nag-comment po dyan, no.
talagang nakakagana po na mag-training kapag nakikita ko may mga tao, di ba? Yung mga nagsusulat, nakikinig talaga, tapos nagko-comment pa sa comment section. Yan talaga, ginaganaan talaga ang mga speaker dyan. Ang tawag po dyan, chuwariwap. Narinig niyo na po ba yun? Chuwariwap, talagang sumusuporta ka sa speaker para ganahan. Ang mangyari, magbigay po siya ng mas maraming information, no, at mga tips at mga secrets sa negosyo natin. Kaya yun talaga, the best po yan, chuwariwap. No? Sa mga susunod na mga training natin, continue the energy, yung ganyang energy, no, para at least no, lahat ng malulupit nating speaker pa dito, talagang ganahan. And sabi nga ni Mentor, chuwari-wari-wap. Mas matindi yung kay Mentor Ann. Chuwari-wari-wap. No? So ngayon 2026, talagang ito po Team Titans, no, malupit ang Team Titans, kaya congrats na agad sa lahat ng kikita at mag-rank up ngayong 2020 at magkakaroon ng resulta sa buong Team Titans. No po? So yun lang, thank you so much, and bago tayo mag-end, ito po, no, announcement, sabi sa atin po, IB